Dapat hindi sumay si Margoleta, ipaglalaban ng kapatan ng masa. Huwag kang matakot, Margoleta ang pag-asa. Hey, Margoleta, Margoleta ang pag-asa. Hey, Masantos Yalabi at si kayo namin. Antakmot su mansalita na Pangasinan, pero daisit labat. Salamat kay Mayora Marilyn Lambino. Tinuruan po niya ako makapagsalita ng konting Pangasinan. Kasi po, talagang gusto kong magsalita sana ng Pangasinan, yung buong buo. Kaya lang hindi ko kaya. Baka hindi po tayo magkaintindihan. Tagalog na lamang po. Salamat po sa napakaraming tao na nandito ngayon dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sana po itong dami ng taong ito ay pwede naming isipin na kayo pong lahat ay sympathetic sa aming ipinaglalaban sa PDP laban. Pwede po bang isipin, pwede ko po bang i-conclude na kayo pong lahat ay PDP laban? Ako rin po naniniwala sa totoo lang. Dahil hindi naman po kayo pupunta rito, magsasakripisyo, napakainit po, siksikan, kung talagang hindi po kayo naniniwala sa pinaglalaban ng PDP laban. Pero sa dami po ninyo, at sa dami ng mga tao, nakita ko na po sa maraming lugar na napuntahan ko. Hanggang sa kaduluduluhan ng Mindanao, South Cotabato, Sarangani, Zamboanga, Sibugay, Catanduanes, sa Bicol Region, marami na po hanggang sa Norte, Puerto Princesa, Negros Island, Samar, Leyte, pati Leyte. Ganon din po karami ang mga taong tumatanggap sa amin. Bakit po sa survey? Bakit sa survey napakababa namin? Ako po, ang gusto nilang mangyari, number 22 na lang ako. At hindi na raw ako tataas doon. Manisya kayo? Hindi. Ano po? Naniniwala po ba kayo? Eh kasi po, yung kabilang team, 12-0 daw sila. Manisya kayo? Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa. Sampiga su sakay yakilo na blas ng natang. Magkano po? Mambli o mura? Mambli. Totoo po yun. Ang presyo po ng pagkain napakataas na po. Hirap na po ang ating mga kababayan. Ngayon lang nangyari sa atin ito sapagkat ang inuuna po ngayon dito sa ating bansa ay pamumulitika. Yung magkakahiwa-hiwalay ang Pilipino. Ayaw po nilang unahin ang makakaganda sa kabuhayan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Basahin po ninyo, kung nabasa niyo yung dyaryo ngayong umaga, ang sinasabi po, 15.5 million families ang nagsasabi po na sila ay mahirap. Ibig sabihin po noon, halos 77 million Filipinos ngayon ang nagsasabi, mahirap sila. Ako po naniniwala. Totoo yun. Nang sabi pa nung survey, 27% ng ating mahihirap na kababayan, nakakaramdam na po sila ng gutom. Gaano kasakit sa isang padre de pamilya o ina ng tahanan, makita niya yung anak niya, gusto niyang kumain, pero wala siyang makain. Walang kasing sakit po yun.
Pero po ang inuuna ng mga namiminuno ngayon ay yung pamumulitika. Ang sabi ko nga sa kanila sa Quadcom, ayoko na po sumama sa kanila, nagagalit sila sa akin dahil hindi na raw po ako team player. Sabi ko sa kanila po, team player ako hanggang sa tama lang, hanggang sa totoo lang at katwiran ang pinag-uusapan natin. Pero kapag kayo'y lumabas na sa katwiran, hindi na ako sasama dyan. September 2024, sinabi ko sa kanila, yung pag-uusisa ninyo sa confidential budget ng Vice President, personal yan, personal na yan. Politika na yan, hindi na totoo yan. Hindi na inquiry in aid of legislation, hindi totoo yan. Ang gagawin ninyo, you will impeach the Vice President. Itaga mo sa bato. Nangyari po. Hindi totoo na kunwari gumagawa sila ng batas, kaya sila nag-iimbestiga. Hindi po totoo, huwag kayo maniwala. Sabi ko sa kanila, September 2024, you will impeach the Vice President. Ayun po yung ginawa nila. They impeach the Vice President. Quadcom, ang sabi ko, hindi ako sasama dyan. Hindi kayo gagawa ng batas. Hindi kayo tumawag ng napakaraming tao para magpatulong kayo sa kanila para magbalangkas tayo ng batas. Hindi totoo yan. You will crucify the former President of the Republic. Sabi nila, hindi namin gagawin. Nangyari po, totoo yan. Kapag ka po nanalo yung team na yon, tatanggalin po nila ang Vice President. Totoo po ito. Tapos nga po na sinabi ng mga kasama ko, 16 lang ang kailangan para tanggalin ang Vice President. Naghihintay po sila ng tamang panahon. Akala nila, mananalo sila at pag nanalo po talaga, tatanggalin nila ang Vice President. Paano ka ako gagawin ninyo? Inuusisa ninyo ang confidential funds ng Vice President. Tinanong ko yung COA, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds? Sabi po ng COA, 400 mahigit. Bakit 400 pala ang merong confidential funds at lahat naman ay naabisuhan ng COA na mag-submit ng ibang mga requirements to validate the utilization of the respective funds? Bakit naman ang opisina lang ng Vice President na tinarget nyo? Di magagalit ang mga tao, lalong-lalo na dito sa Mangaldan, napakatalino ng mga tao ito. Mahalata tayo na namemersonal tayo. Isa lang po ang tinarget nila, the office of the Vice President, yung pong mahigit na 400 kinalimutan. Hindi po totoo yung ginagawa nila. Then tinanong ko po, bakit tayo nag-o-audit? Kailan ka ako naging karapatan, kailan naging tungkulin ng House of Representatives tayo mag-audit ng paggasta ng pera ng bayan? Kailan? Basahin natin kahit sa ang batas, pakita nyo sa akin, sasama ako sa inyo. Wala po silang maipakita. So tinanong ko ang COA, maliban sa inyo, sino pa ba ang merong mandato, merong authority na mag-audit ng pondo ng bayan? Sagot ng COA, wala na po. Bakit ninyo binigay yung mga records dito sa House of Representatives? Bakit sila ang gumagawa ng tungkulin ninyo? Paano po? Sinabpi na po kami. Dahil ba sa sinabpi na kayo, ibibigay nyo na yung trabaho ninyo? Mali kayo. Bakit hindi nyo sinulatan ang aming speaker? Anong pangalan ng speaker namin? Bakit hindi nyo sinulatan ang speaker? Sasabihin ninyo, Mr. Speaker, pasensya na po kayo. Hindi namin pwedeng ibigay ang mga papeles na nire-review namin. Baka magkamali kami, baka magkasala kami. Labag sa batas po ang gagawin ninyo. Dahil kami lamang po ang binigyan ng saligang batas ng karapatan na mag-usik, mag-audit, mag-usisa, mag-imbestiga ng pondo. Hindi po kayo. Kahit makarating tayo sa Korte Suprema, ilalaban namin ito, Mr. Speaker. Dapat ganito ang ginawa nila. Hindi po nila ang ginawa nila. Binigay nila yung mga papeles sa House of Representatives. Akala mo naman, marunong mag-audit ang mga congressmen. Wala naman kaming alam sa audit. Sabi ko po sa mga kasama ko, magsipag-resign kayong lahat. Pagkatapos, kung kayo'y qualified, mag-apply kayo sa COA at saka kayo mag-audit. Pero sa ngayon, dahil congressman kayo, hindi kayo pwede mag-audit.
Yun po yung nangyari. Walang batayan, walang basihan sa batas. ICC. Ano po sinabi? I will not cooperate with the ICC in any shape, in any form. Yun ang sinabi nila. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Gagaling magsalita. Gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Nangyari po. Dahil yung kuryente po, mura. Mambli. O meron naman kayong ayuda di ba? Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong tupad, meron kayong MAIP, meron kayong 4-piece. Di ba? Kumpleto kayo sa ayuda? Wala po? Tama yung iniisip ko. Talagang hindi lahat nabibigyan. Alam po niyo kung magkano ang total nitong 5 ayuda na binibigay nila? 194 billion pesos. Ang dapat na nabibiyayaan, ang dapat na nabibigyan, hindi ko kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Yun ang katumbas ng 194 billion. Ang dapat nabibigyan, hindi ko kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Mangilan-ngilan lang ang binibigyan.